Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, no? Sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, good morning. Pag-uusapan natin ngayon itong kaso ni Laila de Lima. Ni Delilah, Dilibog, Dilima, balik kulungan ba siya? Ay, naku po. Dahil ngayon, ah, umalma ang Korte Suprema sa kanyang kaso. Yung judge na may hawak sa kaso ni Delilah de Lima na ang kapal ng muka ng babaeng ito na isa sa mga pinuno no ng nagsulong na yung ipa-impeach si BP Sara. Alam niyo ba yung mga tao na nasa likod ng impeachment ni BP Sara na mga link sa mga makakaliwa? Ito, Laila de Lima, may kaso. Franz Castro, convicted felon child abuser. Trillanes. Diyos ko po, patawarin. Sila, no? So, ayon dito sa balita ng News 5, pinagmumulta ng Korte Suprema ang Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 256 presiding judge na si Romeo Buenaventura dahil sa pagkaantala sa pagtugon sa kaso ni dating Senador Attorney Laila de Lima. So ayon dito, sa resolusyong inilabas ng Korte Suprema noong November 13, 2024. So ilang buwan na to? November, December, January. 2 months na mahigit. Ngayon lang to binalita. Wow. Samantalang nag-iinarte na si Dilima noon doon sa sa Quadcom about kay Duterte, magkatabi pa nga sila dati, di ba? Ayun. So, ngayon alam na natin kung bakit pinalaya si Dilima ng administrasyon ni BBM at of course, nang nasa likod nito, Martin Romualdez, Liza Marcos. Dahil si Liza Marcos ay makakaliwa. Dilawan, I mean. So, nilabag daw ni Buenaventura ang new Code of Judicial Conduct of Negligence of Duty o Non-Performance Official Functions. Bakit nga ba niya ito nilabag? May dalawa tayong theory dito mga lalabs, mga vayots. Ito, opinion, reaction lang naman natin to, no? Una, baka ito si Judge Romeo Buenaventura ay tinatakot na kapag ituloy-tuloy ang investigasyon o paghatol dito kay Dilima at makulong, susuktiin namin pamilya mo, susuktiin namin ikaw pati pamilya mo. Ganyan. Yun yung una nating theory, tinatakot. So pangalawa, baka may under the table na may cash sunduan dito kung magkano. Ito naman ay ano lang natin to, haka-haka. Pero may posibilidad yun na mangyari dahil ganyan kadalasan ang kinakahinatnan ng mga abogado. Maraming abogado, mga lalabs, mga vice, ang namamatay dahil sa mga kaso na kanilang hinahawakan, lalo na pag high profile ang kaso. No? O ito, Laila de Lima. Dito basta-basta na tao sa Pilipinas. Dati itong nagiging inotel na ano ba ito siya? Chairperson o chairwoman ng yung isa yung human rights. So, nagiging ano din siya, Chief Justice. Ay, hindi Chief Justice. Doon yung kapalit ni Boying Rimulya, DOJ. O ngayon, nagiging senador. Tapos pasayaw-sayaw doon sa Bilibid. Siya yung nagiging DOJ, Department of Justice Secretary. Sumasayaw-sayaw siya doon ng, ano ba yun? Careless Whisper. Pagkanta-kanta pa doon sa concert sa Bilibid si Dilima, putang inang babaeng to. Talagang ang landi, ang libog. So, ito pa, nakakatawa dito dahil ang Korte Suprema ay pinagbabayad
ng multa na aabot na akala natin 36 million, putang inang yan, 36,000 lang pala ang babayarang multa ni Judge Romeo Buenaventura. Hayop na yan. Ay, parang ano lang 'to, bayad lang ito ng, cyber libel 'pag kinasuhan ka na ano, para ma-release ka, hindi ka makulong, multa ka 30,000. Mataas-taas lang 'to ng konti. Mataas lang ng 6,000, hayop na 'yan. Ang liit-liit, pinagtatawanan lang yung Korte Suprema ng kanilang hatol dito kung magkano yung multa. Akala ba natin mga 10 million, mas okey yun. Para magtanda yung mga huwis 'no, mula sa Municipal Trial Court, Regional Trial Court, o diyan sa Court of Appeals na 'yan na hindi nila dapat iantala ng gaano o ilang taon ang paghatol sa isang, tao. O tingnan mo doon sa Municipal Trial Court sa saan ba ito, Tagum City. Yung si Franz Castro, tapos on appeal dahil, according sa kaniyang, sinasabi doon sa kanilang sagupaan ni Bato sa debate sa GMA News, GMA7, tama daw ang ginawa niya, putang inang 'yan. Na i-ano daw, ire-rescue nila yung mga kabataan at mga guro. Papaanong tama ang ginawa? Mga guro, yung kasabwat nila na kinidnap yung mga kabataan kaya galit na galit na. May video nga yan, na-strike ako diyan sa ano, sa YouTube. Dinilit ko na lang. Pinagduduro doon ng mga magulang, si Franz Castro, lalo na si Sator Ocampo, ay talaga naman. Hindi ko narinig minsan nagsalita si Franz Castro at si itong, sino ba yan? Yung Pusit na Castro. Yung guro ang sumasagot. Hanggang ngayon hindi pa nakukulong. O ito dilema, bakit hindi ito natuluyan? Dahil nga, ulitin ko, sa dalawang teorya lang yun. Tinakot ang judge or may kasunduan. Diyan lang yan sa dalawa. At kaya ito pinalabas ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ni BBM, ni Liza at ni sino pa, Tambalos Luz Martin Romualdez, si Laila de Lima, para idiin si dating Pangulong Duterte dyan sa kanilang tuadkom na yan na hiring-hiring about doon sa EJK at sa war on drugs. Yun. Ito yung rason number 1 kung bakit nila pinalabas si Laila de Lima. So isa si Buenaventura sa mga judge na humawak ng drug cases na isinampa laban kay Lima na inabot ng 3 taon bago niya naaksyonan ang bail petition. Kasi nga, ulitin ko, ayon sa dalawang teorya natin, either tinakot siya ng kung sino man na idiin si De Lima or may kasunduan. Doon lang yun. Inilabas ang resolution kasunod ng inihaing administrative complaint ng mga abogado ni De Lima. Babala pa ng Korte Suprema kay Buenaventura, mas mabigat na parusa ang ipapataw sa kanya kapag naulit pa ito. So magtanda ka na, Judge Buenaventura. Ayan. So makukulong ba si De Lima? Tingnan natin. Kasi habang mga lalabs, mga bayots, Marcos ang administrasyong nakaupo ngayon, lahat ng mga may mabibigat na kasong kriminal, pagnanakaw na nakakulong, or guilty ng hatol, ay maaabsuelto yan. Kerwin Espinosa, Laila de Lima. Sino pa? Yung huli lang ngayon, si Jed Mabilog, na guilty yun sa ombudsman ng ill-gotten wealth na mahigit 8.9 million ba yun noong 2012 to 2013 na kaso niya na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling ang kanyang pera dahil siguro hindi magkasundo or magkatugma doon sa kanyang salin. So ayan, guilty ha. So anong ginawa ni BBM? Binigyan niya ng presidential pardon. Bakit? Dahil kapwa niya magnanakaw. Ngayon, magkasundo sila at alam naman natin na si Jed Mabilog, according sa mga reports dati kay sa administrasyon ni Duterte,
ay involved siya bilang isang political isang narco politician.